At makakasama nga natin ngayong umagang ito, syempre, ang mga organizers ng Mr. Millennial Northern Luzon 2024. This morning, we have Kim Sampayan, the overall director. Hello po, good morning. Magnolia Laksamana, the Executive Runway Management. And of course, the field coordinator, Mr. Chris De Vera. Hello, how are you po? Hello po. Good morning mga ka-MB. Magandang umaga. Oo. Oo. Good morning mga ka-MB. Yan. Hello. Hello, Sir Kim. Good morning sa inyong lahat, sa lahat ng televiewers natin at supporters ng MB. Thank you so much for having us here. Oh, thank you so much for being here. Ayan. Etong Mr. Millennial Northern Luzon 2024, how did it came about? Actually, ang Mr. Millennial started 2019. Prinomote po namin ito. Launching po namin dun sa Binalonan, Pangasinan. And it so happened that we're celebrating like 4 years na po. So, we conducted our Mr. Millennial Northern Luzon naman po. Nagaganapin dito sa Baguio City. And this is the first time na magkakaroon ng regional invitational pageant for Mr. Millennial Northern Luzon. Ay, first time. So, mga ilan po yung mga lugar na kasalang or kasama dito sa Mr. Millennial? As of this time, ang ating Mr. Millennial Northern Luzon will be having 15 finalists from different places. So, meron tayong Lawag, meron tayong La Union, Pangasinan, and of course, Mountain Province. Meron din tayong Baguio City. Ang galing naman. Oo. So talagang nag-span kayo ng inyong horizon. And kamusta naman ang mga candidates natin ngayon? So far, yung mga candidates natin talaga ngayon is mga bigatin sila at the same time. Ito kasi yung we provide the platform para ma-express nila yung mga sarili nila at the same time, yung mga advocacies na gusto nilang sabihin na hindi nila magawa. So ito talaga yung platform para sa kanila. So this time, yung mga candidates natin is lahat palaban. Oo, kita nga natin talagang lahat palaban at mga itsura nila, kita ko na. Yung isa nga, nakasama na rin natin dito sa Morning Balitaktakan, And kamusta naman yung mga activities na ginagawa nila ngayon? Mga activities, so far tapos na po yung mga recent activities nila. They have their photo shoot, personality development, and also their presentation as well with some of the sponsors and also our collaboration team. So, pero marami pang mga susunod na activities, right? Yes po. We'll be having our pre-pageant day on July 14. This coming July 14 at 2 p.m. at exactly 2 p.m. on the Mount Crest Hotel, second floor. Portabaga Mall, sorry. Portabaga Mall. That is the pre-pageant day. And also the coronation day will be on July 20 at the same venue. Abanao Square, sorry. Abanao Square. Ayan, rooftop po yan. 2 p.m. din po. Onwards. Oo, nitong buwan na to, Itong buwan na po yan. Grabe, yung mananalo naman, ano naman ang gagawin niya? Will he be representing the Philippines sa isang international stage? Actually, we'll be having our top 7 winners. So, meron silang crown lahat. We'll be having our Mr. Millennial Northern Luzon Grand Winner, Mr. Millennial Kalikas Tourism, Kalikasan, Kultura, Sining, and our Ilocanja and Cordillera. Our top 7 will be representing, automatic na po silang, ay represent nila ang regional for our Battle of Kings, Mr. Millennial Battle of Kings. That's coming December po yan. Nagaganapin po sa Pangasinan. Oh, nice naman pala. So, etong pitong ito, meron nang gagawin talaga. And kung sino man ang nanalo dun sa national, parang Battle of Kings, meron ng international stage. No, magiging national na po Ay, siya. national and then muna, after national, and then, international Ay, na po. sana talaga magkaroon ng corona itong Mr. Millennial Northern Luzon. And syempre, hopefully, sana yung mga mananalo is talagang ma-boost yung kanilang mga confidence para lumaban sa mga national stage. Kasi kailangan na rin naman ngayon, lalo na hindi lang babae ang nagpa-pageants, pati na rin mga lalaki. So, kailangan talaga na may representation. Oo, tama din yan. Speaking of dito sa mga candidates natin, ano po yung naging criteria nila para mapili silang lumaban dito sa Mr. Millennial?
Actually, lahat po ng mga candidates dumaan sa ating screening, and of course, dapat po recognize po sila ng kanilang mga municipalities or cities para sila po mag-represent ng kanilang mga location. And so far naman po, lahat naman po sila dumaan po sa tamang proseso, at saka yung screening po namin medyo standard talaga siya. Madugo din, madugo. And syempre, bilang isang millennials, dapat yung values mo rin as a teenager or as a youth, dapat talaga iisipin din namin na organizers na pasok sila doon sa core values ng Mr. Millennials. Can we give some core values ba na ina-uphold ng Mr. Millennial? Mostly kasi ng mga candidates natin ngayon, they have their own advocacy. So, when it comes to the youth and also their community, talagang intact sila tsaka in touch sila doon. So, napakaganda na ang mga candidates natin ngayon, ang batch ngayon, napaka-active when it comes to community activities, and lalo na sa kanilang municipality, kasi this platform will also help them to motivate themselves and also improve themselves, na hindi lamang dun sa eskwelahan at saka sa loob ng bahay talaga mag-i-improve yung kanilang personality, but also this platform will help them to be a role model for their younger generation, na ang pageantry hindi lang papagwapo, hindi lang pagrampa, hindi lang pagsagot ng tanong, kundi maging isang ehemplo na ang kabataan ay marami pang pwedeng magawa sa labas ng community natin. Tama, social skills din. Yes. Oo, kasi karamihan ngayon mga millennial, ito, I mean Gen Z, sabihin na rin natin, na madalas, nasa harapan lang sila ng mga cellphone, computer, halos hindi na nila kayang makipag-communicate outside. And this is a great platform nga naman talaga para mailabas din nila yung personality, character, and the development of being a part of the society. And thank you. Tama. And Miss Bea, pala madagdag ko lang, no? Kasi nowadays kasi yung standard ng pageant is hindi na talaga tayo nagfo-focus doon, wala na tayong body shaming. So ini-encourage ko po yung mga gustong sumali na sa feeling nila is hindi sila dapat maging candidates. Hindi na po ganun ngayon. So ngayon, kung hindi ka man masyadong kagwapuhan, kailangan ma-enhance naman yan through makeup or sa pananamit. Ang importante lang talaga yung lakas ng loob. Yes, tibay ng damdamin, Yes. kumpiyansa sa sarili at pagmamahal sa inang bayan. What are the future plans that we have for Mr. Millennial Northern Luzon? Actually, idadagdag ko pa rin, Miss Bea, na yung ating Mr. Millennial Northern Luzon is also a collaboration with their tourism, kasi nga they will be having their tourism video, which is promotional po yun sa mga locations of municipalities and cities kung saan po sila galing. So aside sa they're having the pageant, they're also promoting their tourism. So magandang platform din po yun to promote their cities and municipalities. How about the future plans? Are we expanding our horizon even more? Yeah, we're planning. So at this time, Miss Bea, focus muna tayo dito sa Northern Luzon natin. And then after this, we're planning again to have and conduct event for Mr. Millennial naman sa part naman ng Norte. Doon naman sa part ng Ilocos, La Union, ganun po. Ay, parang nakaka-excite naman yun. Parang gusto ko tuloy sumali. I think I need to, be heard in this kind of platform. Chika! Oo. Sa mga nais po na manood dito sa ating pageant, pre-pageant and finals night, ano po yung mga contact details natin? Ayan, you can officially follow the official Facebook page of the Models Unlimited Talent Center on Facebook. Ayan, and also doon nyo rin po makikita lahat ng post at saka activities, and also yung mga tourism videos ng ating mga candidates to support them also, especially yung mga taga-Norte, specifically sa inyong mga sinusuportang candidates each municipality. And also, ayan, ang schedule nga po will be on the July 14, 2 p.m. at the Fort Tagabaga Mall, 2nd floor event center. And on the Coronation Day will be at the Abanao Square. Ayan, sa roof deck po yan, 2 p.m. naman po on July 20. Ayun. Any contact information po for the tickets? Yeah, lahat po ng mga doon sa ating pre-pageant, it's a free show po siya, so anyone can come and watch with us. And of course, doon sa ating finals po sa July 20, meron pong binibentang tickets yung ating mga candidates. And of course, idagdag ko lang, Miss Bea, yung ating mga candidates pala is meron din tayong mga, aside dun sa ating grand finals, meron po tayong mga guests
doon sa ating grand finals on July 20. Meron din tayong makikita mga MOA models doon at saka yung mga ibang guests natin. So, marami silang aabangan doon. That seems so exciting. I wish I could join talaga. Oo. Yes! Oo. Meron na rin ba tayong Miss Millennial in the future? Ayan, hopefully sana magkaroon tayo ng Miss Millennial in the future. Pero kasi since na-start na itong Mr. Millennials, so tuloy-tuloy na yan. Sana nga merong Miss Millennial and syempre dapat may representation din ng Miss Gay Millennial. Exactly. Oo. Baka naman yan pwede siya. Si Miss Ito na po ang morning balitaktakan sa Miss Millennial. Any message po to our viewers this morning? Okay, sa ating mga viewers, hello sa inyong lahat. And syempre, in-invite namin kayo this coming July 14 sa Portabaga Mall. And syempre, suportahan nyo po yung mga candidates ninyo. And syempre, suportahan nyo rin po Baguio City, yung mga dumayo sa atin kasi this is a way of encouraging them na bumisita sa atin sa Baguio City. So, thank you very much po. And thank you so much for having us here. At saka gusto ko lang pong i-announce din na our Models Unlimited Talent Center po in cooperation with Mantra Sense. So ito po ay kinandak po namin yung Mr. Millennial Northern Luzon 2024 and hopefully support niyo po yung mga candidates niyo. And of course, doon po sa ating Pageant Vote Philippines, kung sino po yung gusto nyong manalo for our Mr. Social Media Award, ayan, punta na po kayo sa page ng Pageant Vote Philippines, i-vote niyo po doon yung mga gusto nyong mga candidates. Thank you so much. And also sa mga millennials, ayan, yung youth in by heart, syempre katulad ni Ma'am Bea. Ayan, kung sa tingin niyo po kayo ay gustong sumali sa mga platform ng pageantry, modeling, or gusto niyo ma-boost ang inyong hidden talent, ayan, pwede po kayong sumali sa amin because our organization, the Models Unlimited Talent Center, are handling modeling and every kind of talent na pwede niyo ma-boost. And just follow our official Facebook page, Models Unlimited Talent Center. Thank you. Okay, maraming salamat once again sa pagsama po Thank sa you so atin. much. And mga ka-MB, huwag kakalimutan yung pre-pageant and grand coronation night ng Mr. Millennial Northern Luzon 2024. At talaga nga namang iba ang husay ng mga kandidato na rarampa para dito sa pageant na ito